paniniwala dito na kailangan lang po natin para magapi ang kaaway ay bumabad sa presensya ng Diyos. Amen. Amen! So, pag-itapik nga yung katabi mo kung handa na siyang bumabad sa presensya ng Diyos. Amen! So, if you're ready, sing with us! Come on! Come on! Here we go! Okay, sarap pa rin sa'yo, Panginoon, ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan ay ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Sa'yo, O Panginoon, ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Kailangan natin! Kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, babad presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Church, ating ipalakpak ang ating mga kamay. We praise you, Jesus. Ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan na ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang po natin ay bumabad sa presensya ng Diyos.
nagmamahal sa ating Diyos magsabi ng Hallelujah! Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Come on, church. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipapapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isang pa, sabihin mo yan sa Panginoon, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Praise you, Jesus! Woo! Hallelujah. Tunay nga na walang makakatumbas kapag tayo nasa presensya ng Lord. Amen. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity na nandito kami sa lugar na to. Hindi namin hahayaan, Panginoon, na ma-miss yung purpose. Bakit kami nagpunta? Bakit kami nagpupuri, nagpapasalamat ngayong oras na to, Panginoon? Salamat, O God. Tunay nga na Ikaw ay dakila. Patuloy naming gagamitin ang aming mga awit, ang aming mga boses
upang ikaw ay mapurihan, maitanghal sa aming mga buhay pagkat ikaw ay dakila. Hindi kami mauubusan ng rason, Panginoon, upang ikaw ay pasalamatan, maparangalan, O God. Dahil sa bawat araw, ikaw ay mabuti. Thank you, Jesus. Come on, church. Just feel the presence of the Lord as we sing this song. Jesus, hallelujah. Thank you, God. Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na daan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ngang unay. Sige, sabihin mo yan sa Panginoon. Sa ugat ng aming lahi. Gawin mo itong panalangin. Mundo'y Come on, magunaw church! at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ngang unay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat brigadi, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinamon. Pag-ibig mo ay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila
Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at mapagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, yes Lord, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at mapakailanman. Minsan pa, Jesus. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at mapakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang. Sige, gawin mo yung panalangin. Sa'yo ang aming Come on, sing it from your heart. dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang,
sing a new song to the Lord Sisigaw sa buong as He fills us with His presence. Come on, church, open your mouth sisigaw and sa start to give thanks to the King of Kings and the Lord of Lords. sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, Diyos. Pupurihin ka, Ilang katapatan, Diyos ng langit at lupa. Ikaw lamang, Jesus, ang pupurihin namin, sasambahin, itataas ang ngalan mo, Jesus. Dakilang katapatan, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ang ngalan mo, God. Hallelujah, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na ang pangalan mo, Jesus, ay makapangyarihan sa lahat. Dakila ang pangalan mo, Jesus. Pupurihin ka ng lahat ng nilalang sa mundong ito. Lahat ng may labi ay sasambahin ka. Lahat ng may hininga ay pupurihin ka. Dadakilain ang ngalan mo, Panginoong Yesus. Tunay nga na tapat ka, mapagmahal at maarugang Ama. Maraming salamat, Diyos. Diyos ng langit at lupa. Diyos ng aming mga buhay. Maraming salamat, Ama. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo. Purihin ang ngalan mo. Luwalhatiin ka, Panginoon. Karapat dapat kang papurihan at pasalamatan. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, itinataas namin ang aming mga kamay sa aming pagsuko at pagsamba sa iyong pangalan. Patuloy kang manahan at maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw lamang ang mapurihan, mapasalamatan at palwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang bawat isa ay magsabi ng Hallelujah! We praise you, Jesus! Hallelujah, Lord! Sige po, mas malakas na palakpakan at sigawan sa ating Panginoon. Hallelujah! We praise you, Jesus. We glorify you, Lord. Amen. Hallelujah. Ang Diyos lamang po ang ating pupurin at sasambahin. Amen po ba? Amen. Malwalhati ang kanyang pangalan. Sige po, pwedeng pakitapik nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, pinagpalang umaga sa iyo, kapatid.
Ayan. Sabihin mo nga sa kanya, i-bless ka pa ni Lord. Kailangan lang natin maniwala. Amen! Amen. Amen po ba? Amen. Sige po, let's settle down. And pwede po ba natin buksan ang ating ilaw para mas lalo po naming makita ang inyong mga kagandahan at kagwapuhan. Ayan. Amen. Praise God. I know that you are excited for the Word of God. Amen po ba? Sino dito yung excited na mapakinggan ang salita ng Diyos magsabi ng Hallelujah! Ayan. Praise God. So dahil excited kayo, wag na po nating patagalin. Let's welcome our exhorter. Ang pinaka-pogi. Amen? Yan, alam na natin pag sinabing pogi. So, sa mata ng kanyang asawa. At syempre, sa bawat isa sa atin, di ba? Pogi siya, presence of God inside. So let's welcome Brother Bernard Esmeralda. Amen po. Sino pong excited dito? Sino pong excited dito? Tinatanong ko kayo. Sino pong excited sa Word of God ni Lord? Ngayon, sinong excited na magbigay? Uy, tana, may nanay po niya. Sino pong excited na magbigay kay Lord? Amen. Amen. Handa ka na ba? Sige, pakitapik po sa katabi mo, na left and right. Handa ka na bang magbigay kay Lord? Handa ka na bang pagpalain ni Lord? Amen! Dapat masiganing amen tamo na kung bisata mong pagpalain ni Lord. Ulitin ko po, handa ka na ba na pagpalain ni Lord? Amen. Amen. Woo! Sige, sabi po dito sa Luke chapter 6, verse 38. Short lang po to, no? Ikaw may ini pa, saglihay ini. Sabi ng mga kanyan, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Amen. Sino po yung naka-receive nito? Sino po yung naka-receive nun? Amen. Sino dito na di ka lang pagpapalain ni Lord, kundi sabi niya, you are called to be blessed. Amen. You are called to be blessed, to be blessing for other, sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, lalo na sa pamilya mo. Sino po yung maging sobra-sobra yung pagpapala mo tapos binibigay mo na lang? Amen? Amen po. Amen. O talang mag-amen. Kasakit daw mag-amen din. Kayang giving po, dapat lagi tang mag-amen. Amen. Bisa kayong mibusling dorning eben. Ang payong langit. Ay, eben ang payong langit. Yan naman to na. Gusto niyo po bang mabuksan yung pinto ng langit? Tsaka bintana niya? Excited ang mag-amen. Ito yung sikreto. Amen. Sabi po dito, inulit ko, no, kapag pala tayo faithfully na rini-return natin yung tithes and offering natin, binubuksan pala natin yung mga pinto ng langit at bintana ng langit para pagpalain tayo ng lubos. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Na when you give, sabi nga, kapag nagtanim ka ng maliit, aanin mo maliit. Kapag nagtanim ka ng malaki, aanin mo malaki. Anong gusto niyo po doon? Malaki o maliit? Siyempre malaki. Kaya ibibigay natin yung the best na offering natin kay Lord. Yung tithes po, para kay Lord talaga yan. Huwag niyong kukunin. Huwag niyong ipagbabayad sa bills natin. No? Tithes talaga po yan. Para kay Lord po yan. Dito po nasusukat yung faithfulness, yung loyalty natin kay Lord. Kapag nagbigay tayo ng totoo, buong buo kay Lord. Amen po ba?
Sige po, tayo tumayo. Amen po ba? Huwag kalungkot yun eh. O di na. Bala mating mete. Pag tayo sinofering. O game na yan. Mag-pray tayo na po. Sige, let's pray. Panginoon, salamat, O God, sa biyaya mo, pagpapala mo sa amin, Lord God, na patuloy, Lord God, na sinusustain mo kami, Lord God, ng pamilya namin, O God. Lord, salamat, O God, itong bibigay namin ito, magbibigay ng kalwalatian sa iyo, Lord God. At Lord, bibigay namin ito, Lord God, ng buong puso, Lord God, na maging faithful kami po sa iyo, Lord God, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Sa lahat ng bibigay namin, O God. Kaya salamat, O God. In-honor ka namin, gino-glorify ka namin. This day, Lord God, and in every day, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, ibigay po natin yung kaloob natin. Bago po ipakilala yung guest speaker po natin. Handa na po kayong makilala ang guest speaker natin. Handa na po kayong makilala yung speaker natin today. Pinakamaganda. Woo! Sa balat ng lupa. Sa balat ng langit. No? Ang aking Mrs. Mary Rose David Esmeralda. Woo! Palakpakan po natin siya. Itong masigan na palakpak po niya. Palakpakan po natin si Lord sa bawat buhay po natin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan. So nakikita ko po sa inyong mga mukha, blessed na blessed po tayo sa ating pagbibigay. And at the same time, yung anointing ng worship team, no? Grabe. Sino na blessed dito kanina? Tuwing worship. Amen. So, kailangan nating ibigay yung best natin because we are not worshiping people, but we are worshiping the God, the real God, yung totoong Diyos natin. Sabi nga, ikaw ang tunay na Diyos. Amen? Amen. Alright. So, this time po, I am very blessed na mag-speak again sa inyong harapan. And nagpapa-thank you po ako sa privilege na binigay ni Mami La and Pastor Paul. Salamat po. And at the same time, kay Lord din. So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Mary Rose Tapang David Esmeralda. So, glory to God po. And for today's lesson or preaching po natin, message natin from God is about na nasa taas. Nakikita niyo po ba yung picture? Ayan. Yung isa, proud. At yung isang daan naman is humble. So sa atin, tayo may kakayahan tayong mamili kung ano yung gusto nating tahakin na daan. Amen? But before that, mag-trivia muna tayo. So sino nakakaalam dito ang pinaka-delikadong hayop dito sa buong mundo? Alam nyo ba kung ano? Aso, ahas, buhaya, tiger. Alam niyo ba, ang pinakadelikadong hayop dito sa mundo ay ang box jellyfish. Oh. So, yung mga dikya. Right? So, yung makikita niyo yung picture, merong box jellyfish dyan. Na kung saan, kapag nadikya ka dyan, 2 minutes lang. Ano ka na? Tigok. Ibig sabihin, if hindi ka agad na-solusyonan, pwede tayong within 2 minutes, mamamatay na tayo. And did you know that, sa Camarines Sur, may nabalita na lalaki na matay dahil dyan sa dikya na yan. So, ibig sabihin, dito sa Philippine Sea natin sa area, meron palang mga ganito. Amen? So, anong kailangan natin gawin? Matatakot ba tayo? Hindi na ako magsaswimming. Yan kasi sinabi ni Ate Rose. Ganyan. So, this one is just a warning for us. So, ibig sabihin, dahil sinabi ko na ngayon, anong gagawin ninyo?
mag-iingat na kayo. Mag-iingat na tayo. Tama? Alright. So next picture, meron din dyan, sabi niya, warning. Sabi niya ganyan. Warning. Beware of, saan daw? Dogs. Okay? You have been warned, not responsible for injury or death. Babala, asawa ni? Mag-ingat sa aso. Sabi niya, nabalaan ka na ha? So, hindi kami responsibilidad sa kung anumang injuries or kamatayan. So, anong gagawin natin? We must go away from that place. Tama? So, hindi na tayo lalapit, hindi na tayo mag-risk pa na, ay, sige nga, tingnan ko, ibubuli ko yung aso, baka hindi naman totoo yan. But because of this sign, we better go. So, sabi mo nga sa katabi mo, you better go. You better go. Yan. So, this time, kanina, sinabi ko, ano yung pinakadelikadong hayop dito sa mundo? At nasagot natin yon, box jellyfish nga. Pero alam nyo ba, tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba ano yung pinakadelikado sa spiritual life natin? Alam mo ba anong pinakadelikado sa spiritual life natin? Ito yung nakakamatay ng spirito. Ito ay ang tinatawag nating pride. Sabi mo nga, pride. Sa Tagalog, ito yung pagmama. Ay, galing nila. 1 point. So, ito yung pagmamataas. Okay? So, sabi dyan, warning. Beware of pride. You have been warned. Be humble. Sabi mo sa katabi mo, be humble. So, iwasan natin ang pride. Dapat maging tayong mapagkumbaba. Amen? So, sabihin mo nga, humble ka ba? Tapos sasabihin ng katabi mo yan, oo, humble ako. Humble na humble ako. So, titignan natin ngayon, alright? So, sabi dito, sinabi ko nga sa inyo na ang pinakadelikadong pamumuhay is ang mabuhay tayo sa pride, kung may pride tayo. So, hindi lang natin inimbento yan. Kinuha natin yan sa Word of God. Okay? So, because nabalaan na tayo that we must not, we must be humble and wag tayong ma-pride, so we must better go doon sa pride na yon. Okay? Dapat lumayo na tayo. So, remember the word, go. So, sabi niya dyan, next slide. Sabi niya, you better go. Letter G, God gives grace to the humble. Ulit, God gives, grace. Saan? Kanino? To the humble. And God is opposed to the proud. Allah. God is opposed to the proud. So we must better go from pride po. So let us be humble. So makikita natin yan sa Word of God sa 1 Peter 5 chapter 5 verses 5 to 7, sabi niyang ganyan. All of you. So by the way, dito, tinutukoy niya dito sa verses na to, sa chapter na to, yung mga elders and younger. Okay, so pag sinabi nating elders, ito yung mga leaders. So ito yung mga letters for leaders, and at the same time, for younger. Ito yung mga parang members sa atin. Amen? Nagagets niyo po? So sabi niya ganyan, all of you, whether you are elder or whether you are younger man. Okay? Whether you are leader or whether you are just a member of this church. So all of you, clothe yourselves with humility toward one another. So pag sinabi natin, clothe yourself with humility, ito yung parang apron ng servant noong unang panahon. Na kung saan, yung apron na yun, nagre-represent ng pagkakaiba ng servant from leaders or sa mga elders. So, ibig sabihin, pag sinabi nating servant, they are humble. So, wala silang ibang karapatan kung hindi sumunod lamang sa kanilang mga leaders. O yung mga, tawag dito, yung mga boss nila. Okay? So, sabi nga niyan, all of you, clothe yourself with humility toward one another. For God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble.
So makikita niya dyan, oppose. Pag sinabi nating oppose po, ito yung parang isang hukbo. Okay? Parang isang hukbo ng mga sundalo na handang makipaglaban o makipagsaway o sumaway dun sa mga lumalaban sa kanila. And God is opposed, sinasabi niyang ganyan, to the proud, but He gives grace to the humble. Amen? So, yan po, sabi niya ganyan sa verse 6, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, so that He may exalt you at the appropriate time. So, we just need to surrender ourselves, ipagkatiwala natin yung buong buhay natin sa Diyos lang. Because, siya lang ang may hawak ng ating future. Okay? So, first one, ang ating points dyan is, number 1, God is opposed to the proud. So, ito yung unang tatalakayin nating bad news. Okay? So, anong gagawin natin? So, kung makikita natin na sinasabi dito, God is opposed to the proud, ibig sabihin, sinusuway ng Diyos ang mga mayayabang. Amen? So, makikita niya dyan, yung grammar niya is nasa present tense. So, yung mga mahilig sa English dyan. Okay? So, when we say present tense, it means God is still nagagalit, sinusuway yung mga mayayabang hanggang sa panahon ngayon. Amen? It doesn't mean na nasulat na to, Ate Rose, nasulat naman to noong unang panahon pa eh. But still, na-apply pa din siya sa buhay natin ngayon. Amen? Hindi nawawala ang galit ng Diyos sa mga mayayabang. Amen? So sabi mo, wala naman dito doon. Dito to. Tama? Wala naman sa atin to. Am I right? So sinasaway ng Diyos ang mapagmataas. And kung mababasa din natin yung Word of God, especially sa mga kawikaan, napakabigat po ng pride or ng mga consequences ng pride. So sa kawikaan o sa mga Proverbs, sinasabi dyan sa chapter 16 verse 5, sabi niya ganyan, bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Alam naman natin na ang kayabangan minsan is hindi nakikita sa physical na anyo, but madalas sa puso. Actually, tayo mga Pilipino mapagkumbaba. Amen? So for example, tayo mga Pilipino, payuko-yuko pa tayo eh. Parang, excuse me po, makikiraan po, sige po. Tapos, pero sa loob-loob mo, yung mga to naman, kasi nandito pa nag-uusap, ang luwag-luwag doon, ng kakapal ng ganyan sila. Amen? Parang ano? May nakaka-relate ba? Okay. So, ulitin ko, ang kayabangan is hindi lang nakikita sa physical na anyo, but at the same time, madalas siyang nakikita sa mga puso natin. Amen? So sabi dito, bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagaman, maghawakan sa kaman ay walang pagsalang parurusahan. So ibig sabihin, kung naging mayabang ka, or kung mayabang ka hanggang ngayon, ibig sabihin, hindi ka exempted sa mga parusa na ibibigay sa iyo. May mga consequences pa diyan. And did you know that, church, na si God, meron mga bagay na kinasusuklaman o nagagalit siya. So, makikita natin sa verse 18 ng chapter 16 ng Proverbs. Sabi niya ganyan, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. So, ibig sabihin, lahat ng mayabang din ay mapaparusahan. Ang isa pa, unang-unang kinasusuklaman ng Diyos, sabi niya ganyan, there are 6 things the Lord hates. Ibig sabihin, no 7 things He detests. Merong 6 na galit ang Diyos at may 7 naman siyang kinasusuklaman. Ang unang-una dyan ay ang haughty eyes. Yan. Sino familiar dito pag sinabi nating haughty eyes? Ito yung tingin pa lang mayabang na. Ala, paano yan? Ganyan lang, mayabang na? Ha?
Ibig sabihin, pag sinabi nating haughty eyes, may iba't ibang paraan yan. Ang unang paraan ito. Ito yung hindi mo nakikita ang Diyos sa sitwasyon mo. Ito yung nagwo-worry ka, natatakot ka, nagrereklamo ka. Amen? Ulitin ko, unang uri ng haughty eyes, hindi mo nakikita ang Diyos sa sitwasyon mo o sa sitwasyon ng ibang tao. Pangalawang uri ng haughty eyes, ito yung pagmamaliit sa ibang tao, at the same time, pagmamaliit sa sarili mo. Dahil nga hindi mo nakikita ang Diyos eh. Ibig sabihin, napakaano naman nung anong ganito. So, ibig sabihin, minamaliit mo na yung kapatid mo or yung mga ibang tao, it's just because you think na ikaw ay nakakataas ka. You think na mas ahead ka sa kanila. Amen? So, ulitin ko lang, ayaw ng Diyos yun. So, sino ba naman may gusto nun? Amen? So, yun. So, kung wala ka sa tingin ng Diyos or wala sa sitwasyon mo ang Diyos, you are being proud po. So, actually, kilala niyo si Saul, right? Ang example natin ngayon is si King Saul. Dati, perfect naman siya, or what I mean is, okay naman siya. Okay naman yung pamamahala niya, okay naman yung pag-worship niya kay God, but along the way that he is serving or parang because he is a king, hindi niya namamalaya na nagiging mayabang na pala siya. So, parang sa atin din, minsan, hindi natin napapansin yung sarili natin na nag-iiba na pala yung direction natin. And then at the same time, may mga ibang tao lang na parang magko-convict sa'yo na, uy, alam mo, nung isang araw ano tawag dito, na-offend ako sa'yo, ganyan-ganyan. So, yung kayabangan po is hindi siya halata sa atin kung hindi tayo aware sa personality natin. Amen? So, bakit ko nasabi na si Saul, okay naman siya dati, but ngayon, hindi na. Actually, sa mga previous na chapter ng 1 Samuel, pinagpapala pa siya ng Diyos. Pero along the way, mga nasa chapter 13, hindi na accountable ang Diyos kay Saul. Which is ang unang way ni God na mag-bless kay Saul is si Samuel, kung kakilala niya po siya. So, kanina, di ba sabi ko sa inyo sa chapter ng Peter, merong elders and at the same time may younger. So, hindi porket king na or hari na si Saul, is siya na yung may karapatan na maghandog o gawin yung mga pinapagawa ng Lord sa kanya. Which is, ang dapat gumawa is Samuel. So, accountable pa din siya kay Samuel. Parang ang ibig sabihin, ang leader niya ay si Samuel, kahit na siya ay isang hari. So, ibig sabihin sa atin, kung hindi tayo sumunod sa itinalaga ng Diyos na leader natin or accountable para sa atin, ang ibig lang sabihin is parang hindi na rin natin sinunod ang Diyos sa buhay natin. Which is, ang sinabi natin kanina, ang hindi pagsunod sa Diyos ay isang kayabangan na. Kasi parang ina-acknowledge natin na, ay, kaya ko naman kahit wala ang Diyos sa buhay ko. Which is a great sin. Which is, it's like you rejected God. Amen? So, ang kailangan lang natin gawin is sumunod. Tingnan natin si Saul, ang buhay niya. So, sabi dito, sinabi ni Samuel kay Saul, nung una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. So, parang ano siya, no? Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. So, sinong pumili sa kanya bilang hari? Si Yahweh o yung ating Diyos. Tama? Pero anong nangyari? So sabi nga ni Samuel, di ba Saul dati pag mamaliitan mo pa yung sarili mo? Amen? Ala ka pang tiwala aking sarili mo or parang maliit ka pa? Kaya ngayon iiko, pinili na kang Lord para mamuno king kaya kang bayan. Amen. Pero anong nangyari? So dito, makikita din natin sa chapter, sabi niyang ganyan, pride is when we are edging God
out of our lives. So, ang ibig sabihin lang ng ego when we say pride, yung ego, it means edging God out. Amen? So, ano ibig sabihin nito? It means, inaalis natin ng Diyos sa buhay natin. Amen. So, kasi ganito ang nangyari. Ang sabi ni Samuel kay Saul, o hintayin mo ako sa ganitong araw ha, ako maghahandog. Ganyan-ganyan. Ngayon, hindi dumating si Samuel doon sa inaasahang time ni Saul. Kaya ang nangyari, si Samuel si Saul ginawa na yung kalooban niyang sariling kalooban niya. Kung ano yung gusto niyang paraan, siya na yung gumawa. Amen? Kaya sinabi ni Samuel, tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa yan? Sumagot siya, ang mga kasama ko'y isa-isa ng nag-aalisan. Nariyan na sa mikma sa mga Filisteo, at ikaw ba naman hindi dumating sa oras ng ating pinag-usapan? So, ibig sabihin nito, ang taong mayabang ay hindi na sumunod, and at the same time, nag-excuse ka pa. Sinisisi mo pa yung accountable sa'yo. Oh, dapat kasi ganyan ka dumating, ba't hindi ka agad dumating? Di ba ganyan sinabi mo? Pero, sabi nga, kung ano yung mga in-expect mo, is hindi naman talaga dapat yun. Merong appointed time si God para sa'yo. Amen? So ulitin ko lang, ang mayabang na tao, hindi na sumusunod, nag-e-excuse pa. Amen? So sabi niya nga dito, hindi ka dumating sa tamang sa usapan natin, ganyan-ganyan. Kaya gumawa na ako, ginawa ko na yung mga gusto ko. So, tingnan ninyo dito, yung mga mayabang din na tao, ayaw maghintay. Ba't mo ako paghihintay? Professional ako dito. Ganyan ako. Ba't ako maghihintay? Sino ka ba? Parang ganon. Amen? Ako yung hari Ako yung hari, ba't ako maghihintay? So, means, if we want to humble ourselves, let us be patient. We must willing to wait. Amen? May nakukuha po ba? Alright. So, meron pa dito, sa 1 Samuel 13:13, sabi niyang ganyan, sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambayan mo sana ang maghahari sa buong Israel sa habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. So see, God has promises para kay Saul, pero dahil hindi lang siya sumunod, nawala lahat. So church, always remember, obedience is very important when it comes to God. Hindi porket mayaman ka, isa kang mataas, God is opposed to the proud. Sinasaway niya ang mga mayayabang. Amen po ba? Amen? Eto pa. Makikita din natin yung kayabangan ni Saul dito. Sabi niya dito sa 1 Samuel 15:12, kinabukasan, maagang bumangon si Samuel upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang ano? Upang magpatayo ng sariling monumento at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Hala, bakit magtatayo ng sariling monumento si Saul? Bakit kaya, sa tingin nyo? It's just because ayaw niya na makalimutan siya ng tao,
Gusto niyang dakilain siya ng mga tao. Gusto niyang ma-acknowledge ng mga tao yung mga ginawa ni Saul para sa kanila. So it just means gusto niyang i-honor yung sarili niya. Amen. Amen po ba? So, yung ganun po yung kayabangan. Then when we say kayabangan, you want to exalt yourself. You want the glory. Amen? Gusto nyo sa inyo yung credit. Amen? So, parang ganito lang siya. Gagawa ka ng isang magandang bagay, it's just because you want somebody else to praise you. Ay, ang galing mo naman! Amen. So that is pride. You are edging God out. You are focusing on yourself. You want glory na kailangan mo lang dapat ibigay kay Lord. Pero dahil sa proud ka, you want that for yourself. You become selfish. Amen? Amen po ba? So ulitin ko lang, ang mayabang na tao ay gustong i-honor ang sarili. Amen. Come on. Alright. So sabi din dito, first Samuel 15:13, sumunod siya roon. At nang makita siya ni Saul, ay binati siya. Eto na. Binigyan ng pagkakataon si Saul. May inuutos, may binigay na ibang opportunity or ibang chances. Isang pang chance si Saul para ma-make up lahat ng pagkukulang niya. So, kailangan is ito yung sige, salakayin niyo lahat yung mga kalaban. Dapat walang matitira, ha? Ganun yung utos. So, sabi niyang ganyan. Sabi ni Saul, pagpalain ka ni Yahweh, Samuel. Sinunod ko lahat ng utos niya. Sinunod ko lahat ng utos ni Yahweh. Pero sabi ni Samuel, ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Kasi ganyan, pinili ng mga kawal ko, yung mga tao ko, ihahandog namin kay Yahweh. Ihahandog namin sa Diyos. Pinili namin yung mga matataba, yung mga magaganda, para i-alay, i-offer kay God. Sabi niya ganyan. Pero sabi ni Samuel, hindi. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Ngunit pinili ng mga tao, sabi ni Saul, pinili ng mga taong pinakamainam na tupa. So, it means, sinisisi niya pa yung mga tao. Nag-excuse na naman siya. Amen? And at the same time, sabi nga, mga mayayabang na tao, sinungaling. Ibig sabihin, ayaw nilang mapahiya yung sarili nila. Hanggat masisipa nila yung mga ibang tao, si ano kasi, ganyan. Siya yung may kasalanan. Amen? So ulitin ko lang, ang mayabang na tao ay sinungaling, hindi na sumusunod at nag-excuse pa. And sabi niya, ihahandog namin ito kay Yahweh. Pero ano sabi ni Samuel? Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Tandaan niyo to, mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. Obedience is better than sacrifice. Amen? Aanhin ni Yahweh o ng Diyos natin ang mga ibibigay natin, which is pag-aari naman niya lahat. Tapos hindi ka susunod. Amen? Sakit? Wala naman dito, tama? We are humble, ganun. So always remember, obedience is better than sacrifice. Amen.
So ano bang sabi ni Samuel? Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam. So talagang yung disobedience, church, matindi. Matindi. Okay? At ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, sakit nito, itinakwil ka rin niya bilang hari. Always remember, God is opposed to the humble. To the proud. God is opposed to the proud. So tingnan niyo pa mga kapatid, yung consequences na naranasan ni Saul because of his boastfulness or pagiging mayabang niya. Lahat ng pinlano niya bigo. Amen? Ito pa yung masakit. Tinakwil na nga siya. Tapos, eto, nagmakaawa pa siya. Sabi niya sa 1 Samuel 15:24, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Ayun. Umami naman siya. Sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Eto pa, ang sabi niya, nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Natakot ako kasi ganyan. Nagawa ko yan kasi, sorry na kasi nagawa ko yan kasi sa kanya. So, ibig sabihin, nagsisi siya, pero nagdadahilan na naman siya. And at the same time, naninisi pa siya ng ibang tao. Kaya makikita nyo, may naughty eyes din siya. Kasi hindi niya nakita sa sitwasyon ang Diyos niya. Amen? Nag-worry siya natakot ako. So, ibig sabihin, hindi ni nakita ni Saul si God sa sitwasyon niya. Amen? Amen. So, sumagot si Saul, sabi niya ganyan. Ganun nga. Nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito, eto pa, pinapakiusap ko sa iyo, bigyan mo ako kahit konting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at buong bayang Israel. Samahan mo ako upang sumamba kay Yahweh na iyong Diyos. So did you see that? Sige na, Samuel, huwag mo naman akong ipahiya. Kahit konting karangalan lang. Huwag mo ako ipahiya sa mga pinuno ko. Amen? Always remember, proud people are more concerned about their reputation than their character. Mas focus sila sa reputasyon nila, kung ano yung sasabihin ng mga tao, kaysa sasabihin ng Diyos. Amen? So God rejected Saul. God is opposed to the proud. So lahat ng plano ni Saul, bigo. So saan pa natin makikita na God rejected Saul? Ito pa. Iniwan ng Espiritu si Saul. Iniwan ng Holy Spirit si Saul. At pinahintulot ni Yahweh ang isang masamang espiritu naman na nagpahirap kay Saul. So, ibig sabihin, when the Spirit of God is not with us anymore, hindi na tayo mapapahinga. Lagi na tayo nag-worry, lagi na tayong takot, lagi na tayo nagrereklamo, wala na tayong nakikitang positibo, kundi negatibo na lang. Amen? So, hahayaan niyo ba yun? Haayaan niyo ba yun? No. Alright? So, saan ba natin makikita na God rejected Saul? Nung pagkamatay ni Saul, namatay din yung mga anak niya. Yung armor bearer niya, and at the same time, lahat ng mga tauhan niya, patay lahat. Okay? And, sabi niya dito, no, yung pagkamatay din ni Saul, pinugutan nila ng uli si Saul at kinuha ang kasuot ng pandigman nito at binitin ng kanyang bangkay sa pader ng
Betsan. So God is opposed to the proud. At alam niyo kung sinong pumatay kay Saul? Makikita natin siya sa 1 Chronicles 10, verse 14. Kaya siya'y pinatay ni Yahweh. At ibinigay ang paghahari kay David na anak ni Jesse. So kapag nasigad na ang kalaban mo, wala na tayong laban. Paano kung alam mo na mayabang ka, tapos gusto mo nang sumuko ngayon? What will happen? Ala, paano na? Alam ko naging mayabang ako. You better go. Kasi praise God, God gives grace to the humble. Amen? Hindi ba magandang balita yon? Wala bang palakpakan dyan para kay Lord? Ayan. So you better go. You have been warned that God is opposed to the proud. That is why you have the free will to choose whether you need to be proud or you need to be humble. So nasa sa'yo na ang decision, kapatid. So thank God. Praise God. Okay? God gives grace to the humble. Okay, pag sinabi nating grace, ito yung tinatawag nating hindi natin deserve, pero binibigay ni Lord sa atin. Okay? So pag sinabi nating humble, hindi naman ibig sabihin, ito yung iisipin na natin yung sarili natin na maliit. Okay? Kasi sabi dito, humility is not demeaning ourselves and thinking poorly of ourselves. So, ibig sabihin, hindi mo iisipin na, ay, ang hirap-hirap ko lang, malit lang ang tao. Kasi when you think about that, mayabang ka pa din. Why? Because you cannot see God in your life. Kung isasabi mo, ay, ang pangat ko lang eh, bakit ako, ganyan-ganyan. So, that is not humility. That's still being proud. Kasi hindi mo nakikita ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Amen. Okay. So dito sabi din, true humility, ang totoong pagpapakumbaba, is not thinking of ourselves at all. Hindi ko sinasabi dito na hindi mo na iisipin yung sarili mo like hindi ka na maliligo, hindi ka na mag-aayos, hindi ka nakakain. What we just trying to say here is, everything you do is for the glory of God. So, ibig sabihin, hindi mo na iniisip yung sarili mo na sa'yo yung glory, sa'yo yung honor, but everything you do is para sa kaluwalhatian ng God. Amen? For example, dito sa pagpunta natin sa church. So, hindi mo isipin na, ay, mag-church ako para present ako, para ma-praise ako ni pastora, ni pastor, or ni ate, ni kuya. But it's just because you want to worship your God, our God, and you want to serve Him. And always remember na your presence at the same time is nakakapag-boost or nakakapag-share ng, tawag dito, yung energy mo, yung energy ng mga ibang tao, when you are present, nagiging masaya sila. Amen? So, if you were here, yung katabi mo masayang-masaya. Sabi mo nga, salamat, nandito ka. Yan. Okay, so always remember that. Humility is not thinking of yourself less or poorly. Okay, kasi pag inisip mo yon, mayabang ka pa din. Alright? So, halimbawa din dito, yung humility, ganito siya. Halimbawa, may kaloob ka. May kaloob kang talento na magaling magkanta. Tapos sabi sa'yo ni Lord, oh sige, sali ka sa pag-lead ng worship. Sabi niya ganyan. Tapos sabi mo, Lord, hindi, naiya ako. Baka sabihin nila, mayabang ako. Mayabang ka nga. Amen? Why? Because you're focusing on yourself. Bigay ni Lord sa'yo yan ba't hindi mo gamitin for His glory?
Sabi nga, when we are here, ayan, si Ate Ja, Kuya Anjo, when we are here, mga tumutugtog, sina Kuya, we are not for performing actually. We are not performing. Hindi tayo nagpe-perform dito. But, we are worshiping our God. Amen? So, ulitin ko lang, true humility is not focusing on yourself, but we exalt God only. So, kanina, di ba, yung pride, we are edging out God of our lives. But this time, humility, EGO, means exalt God only. Alright, so may mahihiya pa ba dito? May mahihiya pa bang gawin ang kalooban ni Lord? Hala? Meron pa bang mahihiya? Wala na. Okay, because humble. Sabi nga, we exalt God only. So, dito din, it's not all about us anymore na. It must be God-centered. And si Lord ang sentro ng buhay natin. Ang pinakahalimbawa din natin dito is si King David. Ayan. So, last time, pinag-aralan din natin si King David. So, si King David ay isa lang siyang pastol. Amen? So, sa English, shepherd, yung mga English major dito. So, kung iisipin natin, isang pastol magiging hari ng Israel. Actually, naging isa sa mga dakilang hari ng Israel. So, kung sa panahon natin, tilapia vendor, magiging presidente ng Pilipinas, hindi man nakakapag-aral. So, parang a big question mark for us, right? But because of the grace of God, He chose David to be the king of Israel. Amen? So, sabi nga dito, humility is a choice. Okay? So, we must be humble. So, sabi nga sa 1 Peter 5:6, kaya tayo magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. So, God is honoring. God honors the humble. So, ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. So, let us be humble. It's not just because we know the result of being humble, but it's just because we want to exalt God. Okay? God honors the humble. So, sabi niya dito kay David, at ano man ang kanyang gawin, ay nagtagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. So, alam naman natin, si David is a humble man. Okay? And, eto yung mga, result kapag tayo naging mapagkumbaba. Ang sinasabi dito, ano man ang kanyang gawin. Sabihin mo nga, ano man ang kanyang gawin. Nagtagumpay siya. Because he is humble. Eto pa, sapagkat pinatnubayan siya ni Yahweh. Ayaw niyo yun? Si Yahweh mismo, si God mismo sumasa iyo. He is with you Himself. Hindi si Ate Ja, hindi si Kuya Anjo, hindi si Pastor. Si Pastor ay yung sa inyo lang or sumasa inyo lang. But because every day of your life, God is with you. Ayaw niyo yun? Gusto. Okay? So makikita din natin yung prayer ni David kung gaano siya ka-humble. Makikita natin yun sa 2 Samuel 22 verse 3. Sabi niya ganyan, ang Diyos ang bato ng aking kanlungan, aking kalasag at tanging kaligtasan. Siya ang aking pananggalang sa mga marahas at siya kong tanggulan. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y kanyang iniligtas. Purihin si Yahweh. So, hindi sinabi dito ni David, I won because I am mighty warrior. Hindi niya sinabing, nagtagumpay ako kasi ang galing-galing ko sa pagkikipaglaban. Kanino lahat ang credit? Kay God, kay Lord. Amen? So, it's just the same with us. Alright? Every successful things na meron tayo, hindi dapat natin i-credit sa lahat.
Kasi si God ang nagbibigay ng opportunity sa atin. Si God ang nagbibigay ng posisyon sa atin. Si God ang nagbibigay ng kakayahan para makuha natin yung mga bagay na dapat nating makuha. Amen? Amen. Next one, perfect ba si David? No. Alam naman natin na nagkasala din siya. Okay? So, nagkasala siya ng adultery na kung saan doon sa kanyang sundalo or parang kawal na kung saan nilagay niya doon sa harapan ng digmaan upang mapatay, and at the same time, makuha pa niya o maagaw niya pa yung asawa niya. Okay? So sabi niyang ganyan, kinonvict siya or kinonfront siya ni Nathan or si Prophet Nathan. Sabi niyang ganyan, ikaw yung lalaking yun, or you are the man, yun nagkasala. Okay? Pero anong ginawa ni David? Nagsisi ba siya? O nag-excuse pa din siya katulad kay Saul? Pero sabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. So hindi niya sinabing, nagkasala ako kay ganyan, nagkasala akong ganyan. Pero ang sabi niya, nagkasala ako kay Yahweh. So ibig sabihin, magsinungaling ka sa tao, nagsisinungaling ka kay God. Niloko mo yung tao, yung asawa mo, yung ganyan, yung kaibigan mo. Actually, hindi talaga sila yung niloloko mo. Niloloko mo si God. So hanggat hindi natin nare-realize yon na nagkakasala pala tayo directly kay God, mahihirapan tayong talikuran yung mga kasalanang ginagawa pa rin natin. Amen? Pero dito, paano humingi ng tawad si David? Sabi niya dito sa mga awit 51, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. So, ibig sabihin, hindi na siya nag-excuse. Hindi niya sinabing, nagkasala ako kasi ganyan, ganyan. Nagawa ko yon kasi ganyan, ganyan. It's just because he acknowledged everything he did was wrong. Amen? So always remember, every time we sin, we do not against men, but against God. Nagkakasala tayo sa Diyos. Ito pa yung pagiging humble ni David, sabi niya ganyan, ako ay linisin, sala ko'y hugasan at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sabi niya ganyan, linisin mo ako ng iyong hisop, Lord, at ako'y magiging malinis. Ang ibig sabihin lang dito, lahat ng kalinisan ko, Lord, nakadepende sa'yo. Hindi niya sinabing, Lord, patawaran mo ako, promise, magbabago na ako, hindi ko nagagawin yung ganyan. But David's prayer is like this, Lord, nakadepende po sa inyo yung pagkalinisan ko. Lord, nakadepende lang po sa inyo. Kung wala po kayo sa akin, hindi ko po makakaya. Amen? So, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag na nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin. So, it just means, Lord, hindi mo itatakwil or papaalisin yung mga taong lumalapit sa iyo na may basag na puso. Kaya, Lord, lumalapit ako sa iyo. Kailangan kita, Lord. Hindi ko kaya na ako lang. Lumalapit ako sa iyo na may basag na puso.
So all we just need to do is to be honest. Kailangan lang nating magpakatotoo at huwag na tayo maging proud na, ay, kaya ko naman eh. So kung sa tao, uso yung mask, yung mascara, yung poker face na pinapakita mo na okay ka lang, masaya ka. Pero sa Diyos, pwede tayong lumapit ng totoo na aminin natin na kailangan natin siya. Amen? Amen? Amen. Alright. So kung gusto din natin makita kung gaano ba tayo ka-humble, meron mga marks of humility. May mga tanda o palatandaan na pwede nating gawing reference na tanungin yung sarili natin. Okay? So sagutin niya na lang sa sarili. So unang dyan, ang magiging humble is, may pahinga ka ba sa kapangyarihan o pamamahala ng Diyos? So ibig sabihin, nakikita mo ba ang Diyos sa mga sitwasyon mo? Amen? Pangalawa, ikaw ba ay laging nagpapasalamat? So kahit anong meron ka, nagpapa-thank you ka ba kay Lord? Grateful ka ba? Like, thank you Lord sa mga ganyan, sa mga blessing. Like, thank you Lord, gising na naman ako ulit ngayon. Thank you Lord sa pamilya ko. Are you being grateful? Are you being thankful? Thirdly, makikita mo din na humble ka if madali kang magpatawad. Kasi if you're not forgiving others, para sinasabi mo na hindi mo kailangan ng pagpapatawad. Amen? Madali ka bang magpatawad? Fourth, teachable ka ba? Hindi ka ba nagre-react kapag tinuturuan ka, kapag kinokorek ka? Madali ka bang matuto? Nag-stay ka ba kung may mga, may mga conviction na binigay sila sa inyo? Alright, teachable ka ba? Fifth, masaya ka bang naglilingkod sa mga tao? May servant heart ka ba? Like, hindi mo iniisip yung position mo. Like, for example, may pinagwawalis ka, pinagmamap ka. Hindi mo ba naiisip na, ba't ko gagawin yan? Ganyan ako, mataas ako, ganyan. May servant heart ka ba? Six, hindi ka ba judgmental sa mga tao? Hindi mo ba minamaliit yung mga tao? 7, hangad mo ba ang kalooban ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian? So, ibig sabihin, do you want to glorify God in your life? Amen. So, I think, nasagot niyo na yon. Tama po ba? Okay. So, dito na tayo magtatapos. May I ask the worship team? So, always remember, sa atin, if naging mayabang po tayo, let us not be shy, huwag tayong hesitant, huwag tayong dalawang isip na lumapit sa Diyos. Sabi niya nga, kailangan lang nating lumapit na may basag na puso sa Kanya. Aminin sa Kanya na kailangan natin siya sa buhay natin. Sige, church, you can stand. Kung ikaw ay napapagal ngayon, kung ikaw ay natatakot o natakot, kung ikaw ay nalulupaypay na, sabi ni Jesus, lumapit ka. Lumapit ka sa akin. Lumapit kayong lahat. Nalubhang nabibigatan, nalulupaypay, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. You just need to humble yourself, church. God gives grace to the humble. You just need to surrender everything to God right now. Sa tingin mo, kailangan mo si Jesus, lumapit ka. Huwag kang mahihiya. You just need to pray and acknowledge Him. Huwag mong isipin yung katabi mo. If you want to kneel down, sige lang. It's between you and the Lord.
Baka dahil hindi mo na naririnig si Lord ngayon, it's just because naging proud ka na sa sarili mo. Dati, worship ka ng worship kay Lord ng walang sawa. Yung first love mo, yung passionate ka pa kay Lord. Nagpe-pray ka, ginagawa mo yung best mo, wino-worship mo siya ng the best. Huwag kang mahiya. God is willing to accept you. Jesus is the only way. And let us sing this song. Let us this be our prayer. Here I am, down on my knees again, surrendering all. Bigay mo lahat. Surrendering all. Find me, Lord, as you draw me near, desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Lahat ng sakit, lahat ng negatibo, drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me
hindi kami karapat-dapat. Pero pinili mo pa din na mahalin kami. Thank you, Lord. Lord, help us. Right now, Panginoon, we humble ourselves before you, God. And we acknowledge, oh God, that we need you. Kailangan ka namin, Lord, sa buhay namin. Lord, we are nothing if you are not with us. Lord, salamat, oh God. Thank you for this morning, oh God. We exalt you, only you, God. Glory belongs to you alone, Panginoon. And Lord, salamat na pagpapalain mo kami in every ways of our lives, Panginoon. That you will be with us, Panginoon. And Lord, hindi na kami matatakot, hindi na kami mag-worry, hindi na kami mahihiya, hindi na kami titingin sa sarili namin. Bagkus, Lord, sa'yo lang, Panginoon, mga mata namin sa'yo lang. Be the center of our lives, Panginoon. Lord, be the center, and we want to know you more. Help us, oh God. We cannot do it by our own, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, oh God. Patawaran mo kami, oh God. Lord, salamat, oh God. And this message, Panginoon, will retain this in our hearts, Panginoon. And we will become like you, Panginoon. Salamat that you are humble, that you are gracious, that you are merciful, Panginoon. And my God, you are the same, Panginoon. Today, before and forever, oh God. Lord, salamat, oh God. We glorify you, Panginoon, and we magnify your holy name. We acknowledge that you are a true God, Panginoon. Your name is above every other name. Sige, sabihin mo sa Lord kung ano nasa puso mo. Thank you, Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, pwede na po tayong makaupo. Are we blessed? Glory to God. Alright, sige po, tawagin na po natin si Pastor Amira for our communion. Praise God. We are blessed. Amen. Praise God. So, let us all, let's ask our ushers to distribute our Holy Communion for today. Let's all stand up again and let us remain in the presence of the Lord. Thank you, Lord God, for the word that we have heard today. Praise God, that God is continually humbling us, amen, and teaching us to remain humble and obedient to the Lord, for obedience is better than sacrifice. Amen. So, we come to the Lord. I want you to go in front and face the people. Okay, so let's
before you, Lord God. Thank you, Lord God, for your washing word, Panginoon, washing flow of your word, O Lord God, that cleanses us and purify us, O Lord God, and strengthen our ways, Lord, that we may be obedient to you, Panginoon, that we may be made right before you, God. Thank you, Lord God, for this day, Panginoon, as we take this element, Panginoon, O Lord God, remembering what you have done for us, Lord. Let us always be reminded, O Lord God, of the greatest thing that you have ever done for us, of giving yourself for us, O God. Lord, continue to cleanse us and purify us, O God, from all our sins, O Lord. Forgive us, Panginoon, Lord, sa lahat ng aming mga nagawa, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyo, God. Lord, we come to you, Panginoon, and we continue to humble ourselves before you, God. For without you, we are nothing, O God. We acknowledge you and revere you, God. Lord, and we will take this, Panginoon, O Lord God, these elements, Lord God, that we're going to take, Lord, will always remind us of the greatest thing that you have done in our life. Thank you, Lord God. Let's distribute the elements. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Let's remain in the presence of the Lord. Ang lahat. Atin pong itaas ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Subo po natin. Taas po natin ang ating mga saro. Thank you, Lord God. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hiniwakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin." Atin pong inumin. Thank you, Lord God. Salamatan po natin ang Panginoon. Sabi niya, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tayo po yung manalangin at magpasalamat sa Lord. Lord, maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, na nahayag sa umagang ito. Lord, tunay nga po, God, na tinuturuan mo kami, Panginoon, na maging mapagpakumbaba, O Diyos. At tunay nga, Lord, ang pagpapakumbaba, ang tanda ng pagpapakumbaba ay ang pagsunod, pagpapasakop sa iyo, O Diyos. Kaya nga po, Lord, patuloy namin inihahandog sa iyo ang aming buhay, O Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na biyaya mo ang buhay na ito. Kaya nga po, kami lumakad, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Gabayan mo kami at patuloy mo kaming turuan, Panginoon. Salamat, Lord, na sa tuwing naming iinumin at kakanin, Panginoon, Lord God, ang tanda, Panginoon, ng iyong muling pagbabalik, Lord God. Pinapahayag namin, O Diyos, ang iyong
yung kamatayan, Panginoon, na binigay mo, Panginoon, para sa amin, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus, at tunay nga po, Lord, na ikaw ay aming pupupurihan, pasasalamatan sa bawat araw ng aming buhay. Sa iyo lamang ang kapurihan, kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. The Lord bless you. The Lord make His face shine upon you and give you peace. The Lord continually give you a humble heart, an obedient heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Everybody say, Amen. Good morning po sa ating lahat. God bless you all. Come on! Meron po tayong announcement. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita,